si Ma'am, magandang mother ni Brother Sunny. At Brother Sunny, huwag kang maingay ha. Huwag kang maingay sa ating pag-aaralan, okay? Okay po. So, andun si Brother Sunny nung tinuro ko po ito sa Nicoy's Hardware. Ano po? At ang title po ng mensahe po natin ngayon or ang lesson po natin ay Christian Power Tap. Christian Power Tap. Okay po? No. Dito po sa Pilipinas at sa ibang bansa, meron pong batas. Tungkol sa kuryente, tungkol sa tubig, okay? Tungkol sa telepono. Ano po yung batas na yun? Bawal ang jumper. Tama po. Tama po, no? Ibig sabihin, dapat kung gusto mong magkaroon ng kuryente, mag-apply ka sa Meralco. Tama po. Di ba po? Kung gusto mong magkaroon ng tubig, mag-apply ka sa Manila Waters. O kaya sa kung saan po tayo nag-a-apply ng water supply. Hindi pwedeng makikitap ka na lang. Hindi pwedeng makikisaksa ka lang dun sa kuryente. No? O kaya kung gusto mo na magkaroon ng cable TV, hindi ka rin pwede nung basta-basta ka na lang makikisaksak sa kapitbahay. Kasi gusto ko manood ng Discovery Channel. Gusto ko manood ng HBO, Home Body Odor. Yun ba yun? Hindi yun. Ano? Gusto kong manood ng mga pelikula. Makikisaksak na lang ako doon sa kapitbahay namin kasi may cable sila. Hindi pwede yun. Pag nahuli ka, anong gagawin sa'yo? Kukulong ka. O kaya, pag bumultahin ka. Diba kasi you're robbing power. Tama po. Nagnanakaw ka ng kuryente, nagnanakaw ka ng tubig. Kasi hindi ka naman naka-apply ng opisyal. Tama po. Di ba? Pero alam niyo, ang kagandahan sa Kristiyano? Sa Kristiyano, pwede jumper. Pwede. Bakit? Kasi kakabit tayo sa Panginoon. Sa Panginoon tayo kukuha ng power. Sa bawat araw-araw na dumarating sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan natin ng power. Kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng saya. Kailangan natin ng sigla sa buhay natin. At hindi natin makukuha yon sa makamundong mga bagay. Kundi makukuha natin yon sa Panginoon. Christian Power Tap. So, it's a time natin, in our time, electricity is very, very essential. But you cannot have electricity without tapping to the source of it. Or yung Meralco. Tap into it, you must apply a connection from them. Mag-a-apply ka, may mga requirements yan. If you do not apply, you cannot have power supply. O yung rhyme nun? If you would not apply, you cannot have power supply. Tama po. Others have not applied but still have electricity because they are jumpers. Yun nga. Illegal po yun. Mali yun. Jumpers are illegal. Power tappers. And it's against the law to be a jumper or power tapper. It is punishable by law. Same as other things. Like yung puno. If you plant, a seed, di ba po? Yung seed na yon, pag itinanim mo, ang gagawin nun, kukuha yun ng sustansya sa lupa. Tama po. Tapos, kukuha rin siya ng lakas, ng kung paano siya lalago, sa tubig, sa ulan. Di ba po? Saan pa? Sa araw. Nagtatap siya doon sa kapangyarihan nun. Nagtatap siya doon sa supply na provide noon para siya ay lumago, para siya ay lumaki, para siya ay mamunga. Hindi tayo nakakakita ng ganyang kalalaking puno dyan sa ating daan, sa ating karsada, na bigla na lang yan lumitaw overnight. No po? No? Di ba? Halimbawa, gising mo, nung gabi, walang halaman. Pero pag gising mo, bigla na lang nakakita ka ng malaking puno. Magugulat ka doon. Ano po? No, hindi totoo yung kay Jack and the Beanstalk. No, pagtanim niya nung magic bean, ang laki nung tumubo. Hanggang langit. Hindi totoo yun. Ano? Para yun lumago, para yun lumaki, kailangan nun kumuha ng nutrients. Kailangan nun ng power tap. No? At kailangan nun ng power grow. Di ba? Power grow. Okay. Hindi po ako nag-ano ng business. Power grow. Pasok no? Pasok Okay? Bilang mga tao din tayo, kailangan natin ng
nutrients sa katawan natin, kumukuha tayo ng vitamins, mineral, saan? Sa mga iniinom natin. Power tap. Tama po? Kumakabi tayo o kaya kumukuha tayo. Hindi sa atin nang gagaling. May pinanggagalingan. Okay? Ngayon, pwede rin po natin sabihin na ako ay isang taong edukado. Kaya ako nakakapamuhay. Kasi edukado ako eh. Ay, kasi ako maabilidad ako. Kaya ako nakakapamuhay sa araw-araw. Kasi maabilidad ako eh. Kasi tinuruan ako ng magulang ko ng ganito eh. Kasi marunong ako nito eh. Kasi magaling ako eh. Kasi matalino ako eh. Kasi mayaman ako eh. Lahat yung power yun eh. Na kung saan yun, pag doon tayo umasa, lagi yung mauubos, mawawala, pupurol ang utak mo isang araw. Tama po. Di ba? Manghihina ka isang araw. Hindi ka makakaiwas sa karamdaman, magkakaroon ka ng karamdaman. Minsan, yung alam mo, hindi mo pwedeng gamitin dun sa particular na bagay na yan. Ibig sabihin po, pag sa atin tayo umasa, mga kapatid, lagi tayong pawala, pabagsak, paubos, pahina. Kaya kailangan meron tayong kinakabitang kapangyarihan. At yun, sabi po ng binasa po nating talata, my speech, my preaching, was not with enticing words, but in demonstration, sabi ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, ang aking pagsasalita, ang aking pagtuturo, ang aking paglilingkod, ay demonstration ng kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. Para ano po? Sabi nung verse 5, that your faith, para yung pananampalataya mo, di ba po? Na tayo, nakikinig tayo sa preacher, nakikinig tayo sa pastor, siya kumukuha ng kapangyarihan sa Panginoon para tayo rin, na mga Kristiyano at mga lingkod ng Panginoon, ay magtitiwala rin sa kapangyarihan ng Panginoon sa bawat sa isa sa atin. At hindi tayo magtitiwala sa ating sarili. Tama po? Kung tayo po magtitiwala sa tao, i-fail tayo ng tao niyon. Pero kung tayo sa Diyos nagtitiwala, hindi tayo i-fail ng Panginoon. Di ba po? Merong pangako ang Panginoon, Hebrews 13:5. Di ba po? Ano sabi po doon sa pinakadulo ng talata nun? Titingnan niyo po mamaya. I will never leave you, nor forsake you. Sabi po ng Zechariah 4:6. Tingnan niyo po yon. Zechariah, sa Old Testament po. Zechariah chapter 4, verse 6. Zechariah chapter 4, verse 6. Ang sabi po ng Bible, galing po ito sa salita ng Diyos po. Sabi po, no? Then he answered and spake unto me, saying, this is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, not by might. Oh, yun po yung sinasabi ko po kanina. Not by might, nor by power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. It's not by our might, it's not by our power, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. With us, Christian, after we got saved, yan po ang isang pinakamagandang bagay na mangyayari sa isang tao. Ano po yun? Yung maligtas. Maganda po yung yumaman, no? Magandang bagay na mangyari po sa inyo yan. O magandang bagay na mangyari sa bawat isa sa atin yan. Hindi natin itatangging gusto natin yan. Tama po, no? Gusto ko isang araw, yumaman din ako. Di ba? Kay Jervin, no? Pray, no? Hindi mo sasabihin, ayoko yumaman. Ayoko ng pera. Hindi. Di ba? Kunyari lang yun. Pero pag binigyan mo ng pera, tatanggapin din. Bakit? Kasi magandang bagay yun na mangyari sa atin. Magandang mangyari sa atin na maging malusog tayo sa pangakatawan natin. Pero ang pinakamagandang mangyayari sa iyo, yung makilala mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Yan ang bagay na pinakamagandang mangyayari. Di ba? Kasi kahit sabi nga ng Mark chapter 8 verse 36, for what shall it profit a man if you shall gain the whole world and lose your own soul?
Tama po? Ano ang kapapakinabang ng isang tao na makamtan niya ang kayamanan ng sanlibutan at mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Kaya ang pinakamagandang mangyayari sa buhay ng isang tao ay maligtas. At nung tayo ay maligtas, ang sabi ng Panginoon, as newborn babes. 1 Peter po, tingnan niyo po yun. 1 Peter chapter 2. Sabi po ng Bible dyan, sa 1 Peter chapter 2, Brad, anong mangyayari sa akin pagkatapos ko maligtas? Purihin ng Panginoon, ako'y pupunta na sa langit. Yun lang bang mangyayari sa akin? Hindi. Ang sabi po ng Bible, verse 2, chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 2, as newborn babes. O, ibig sabihin po, as ikaw ay bilang bagong panganak na Kristiyano o anak ng Panginoon. Tama po? Anong gusto mong dapat ginagawa? Desire the sincere milk of the word, that you may grow thereby. So, ibig mong sabihin, bilang Kristiyano ka, hindi lang basta natatapos sa pagkaligtas ang buhay mo. Pinakamagandang bagay na mangyayari sa iya, maligtas. Pero pagkatapos noon, dapat ikaw ay lumago. Dapat ikaw ay i-desire mo, sabi ng Bible. Sabi ng salita ng Panginoon sa iyo, gustuhin mo. Gustuhin mo yung milk na magmumula sa salita ng Diyos para ikaw ay lumago. Para ikaw ay tumibay. Para ikaw ay lumakas. Tama po? So bilang Kristiyano po tayo, pagkatapos natin maligtas, tayo po dapat ay lumago. At habang tayo lumalago, maunawaan natin na tayo ay mga lingkod ng Panginoon. We need power. We need power. Sabi dun sa talatang binasa natin sa 1 Peter, paano tayo lalago? Paano tayo lalaki? Paano tayo mag-grow? Paano tayo mag-grow? Kailangan desire the sincere milk of the word. Ibig sabihin, magpa-power tap ka. Tama po? Kukuha ka ng kalakasan. Saan? Sa salita ng Panginoon. Tama po? Kukuha ka ng kalakasan, kukuha ka ng nutrients, kukuha ka ng lakas sa salita ng Panginoon. Para ikaw ay lumago. Para ikaw ay tumibay. Tama po? You need power. We cannot get it from secular education or from worldly experience or for unsaved people. The source of our power, like Meralco, Manila waters, or soil, sunlight, or water, is the Holy Spirit inside us. Nung tayo po ay naligtas, sabi ng Bible, we are sealed by the Holy Spirit of God. Ibig sabihin, yung banal na Espiritu, pumapasok sa atin pagkatapos natin maligtas. At yung banal na Espiritu na yon ang power natin, ang magpapalakas sa atin. Katulad doon sa binasa nating 2 talata kanina, yung ating text. Tayo ay hindi umaasa sa wisdom ng tao, kundi sa Espiritu, sa kapangyarihan ng Espiritu. Na nasaan? Nasa atin din po. Hindi tayo aasa sa might natin, hindi tayo aasa sa power natin, but by the Spirit, saith the Lord of hosts. The power tap of every Christian, whether you are new Christian or you are old Christian, whether you're weak Christian or strong Christian, you need the power from the Holy Spirit of God. It is our power tap. The difference is, to us, we can tap into the power source from other Christian. It is not illegal. Hindi illegal sa Panginoon yon. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Tapos, hindi magiging crowded ang Diyos na sasabihin niyang, Brother Jomar, huwag ka muna ngayong mag-pray ha. Kasi medyo marami sa buong mundo nagpe-pray. Huwag ka muna mag-pray ngayon, medyo busy ako eh. Sasabihin ko sa'yo pag pwede ka na mag-pray. Hindi ganun ang Panginoon. Ano? Kahit ilang tao manalangin sa Kanya, pwede siyang sumagot. Pwede siyang magbigay ng kapangyarihan. Pwede siyang magbigay ng lakas. Kahit kanino, kahit saan, kahit kailan. Di ba po? Di ba, ano nga yung Motolite, sir? Ano nga yung slogan ng Motolite? Testing na pangmatagalan. Di ba yung Motolite, no? Yung baterya ng sasakyan, no?
Testing nawang matagalan. Matatag. Tama po. Pero yung Motolite, nadi-discharge yun, ano? Nadi-discharge din no? Huwag matagalan, pero nadi-discharge din Ibig sabihin, kailangan din i-recharge no? At kailangan din pumunta kay Brother Jomar Di ba? Para kumuha ng battery Oh. No? Oh. Di ba? Yung sante nauubos Pag naubos yung sante, ano mangyari? Pupunta ka ulit kay Brother Lito. Bibili ka ulit ng sante. Yung gano, nauubos Pupunta ka ulit kay Ate Jemjem, bibili ka ng kape. Di ba? Lahat ng resources na manggagaling sa tao, nauubos. Nawawala Pero pag sa Diyos ka nakakabit, sa Diyos ka umaasa, He is never out of stock. He is never discharged. He is never lobat. He is never busy. He is never late. He is never early. He is always on time. He is always available. Anytime, anyhow, anywhere. Ganyan ang Panginoon. Di ba po? Kaya tayo bilang Kristiyano, doon tayo kakabit sa Kanya. Doon tayo aasa sa Kanya. Di ba? Kasi sa Kanya, pwede tayo lahat kakabit. Di ba po? Ano ngayon yung mga bagay na, paano tayo ngayon magkakaroon ng Christian Power Tap? O, dyan po pumapasok yung lesson natin. Christian Power Tap. Number 1, what kind of power does the Holy Spirit has? What kind of power does the Holy Spirit have? Ano po? Number one, it is the power from which we can grow. Yun po yung number 1. It is the power from which we can grow. Tingnan po natin, Galatians. Galatians chapter 5, verse 22. Familiar pong verse po ito. Galatians chapter 5, verse 22. Verse 22, 23. Sabi po dito, but the fruit of the Spirit is what? Love. Number 2, joy. Number 3, peace. Susunod, long-suffering. Susunod, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such, there is no law. Pag meron tayong Espiritu ng Panginoon, diyan tayo lalago. At anong magkakaroon sa atin? Magkakaroon tayo ng bunga ng pag-ibig. Magkakaroon tayo ng bunga ng kagalakan sa buhay natin. Kagabi, yung pong sinare ko sa hardware, at the end of the day, rejoice. Pagkatapos ng isang araw, anong gagawin mo? Magpahinga. Matulog. Hindi. At the end of the day, rejoice. Amen? Ano ibig sabihin nun? Magala ka. Dahil sa buong maghapon na yon, kasama mo ang Panginoon. At the end of the day, rejoice. Bakit? Paano ka magkakaroon ng joy? You need the power from the Holy Spirit. Doon lalago ka, magkakaroon ka ng fruit of the Spirit. Ano yung isang fruit of the Spirit? Joy. Hindi mo makukuha kay Michael B. po yan, joy. Okay po? Hindi mo makukuha yan doon. No? Ang joy, ang tunay na joy, makukuha mo sa Banal na Espiritu. Nasa iyo. The fruit of the Spirit. It is the power from which we can grow. You cannot get this from any other source, kundi sa Banal na Espiritu. Number 2, it is the power from which lives are changed. Ano po? It is the power from which lives are changed. Hindi lang basta ikaw ay lalago, kundi ang buhay mo ay mababago sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. By ourselves, we cannot change ourselves. Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Minsan, gusto natin yung kapwa natin magbago. Hindi rin natin kayang baguhin ang kapwa natin. Kung ang sarili natin hindi natin kayang baguhin, lalo na yung kapwa natin hindi natin kayang baguhin. Pero sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, na nasa loob ng tao na yon, kung siya ay Kristiyano, kahit anong hirap niyang baguhin, hindi imposible sa Panginoong mabago siya.
mababago at mababago siya. Bakit? Kasi yung kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu ang makakapagbago ng buhay ng isang tao. Testimony na lang po, isang example. Buhay ng pastor po natin. Di ba po? Si pastor, hindi siya nag-umpisang pastor agad. Hindi siya nag-umpisang Kristiyano kaagad. He is a truck driver. No? Hindi ko na inabot lahat yung bagay na yan. Truck driver siya una, tapos naging jeepney driver siya. Pero ang isang lagi niyang sinasabi is, binago siya ng Panginoon. He is wonderfully changed ng Panginoon. Di ba? Sabi niya, 2 packs a day na lalaki siya. 2 packs a day. Ano ibig sabihin ng 2 packs a day? 2 pakete ng Marlboro ang kanyang inuubos sa isang araw. Pero nung naligtas siya, hiniling niya sa Panginoon, Panginoon, alisin mo po sa akin tong bisyo na to. Overnight, miracle of all miracles, binago siya ng Panginoon. Hindi na siya nanigarilyo nung siya binago ng Panginoon. Imposible ba sa Panginoon? Hindi. Imposible sa Kanya. Kasi, sabi niya nga, pag nakakaamoy siya ng sigarilyo, para siya nakakaamoy ng tsokolate. Ako naman, sinubukan ko umamoy ng sigarilyo. Kahit hindi pa yung may sindi, amoy dahon. Natuyo. Hindi naman mabango. Ano? Tapos, lalo pa, pag sinindihan, anong mangyayari sa'yo? Mauubo ka. O, masakit sa dibdib. Di ba po? Pero yung tatay ko, makaamoy lang daw siya ng sigarilyo noon. Uy, tsokolate, tuwang-tuwa siya. Hindi pa nauubos yung isa niyang inihitit. Meron na siya nakaipit sa susunod na daliri niya para pagkatapos sumaubos, sisindihan niya na lang doon. 2 packs a day. Pero dahil sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay niya, the Lord changed his life. Ang mura sa kanya is bulaklak na ng kanyang bibig. Matuwa't magalit, sabi niya. Yan lagi narinig ko sa kanya. Matuwa't magalit, ako'y nagmumura. Na malaki kita ko, nagmumura ako. Kaunti kita ko, nagmumura ako. Di ba? No? Masaya ako, nagmumura ako. Malungkot ako, nagmumura ako. Pero nung naligtas siya, makarinig siya ng mura, irritable na siya. The Lord changed his life. Hindi siya masyadong ayaw niya. Nagalit siya doon sa Baptist na nag-share sa kanya ng Bible. Pero dahil kumilos ang Banal na Espiritu sa kanya, he got saved. At nabago ang buhay ng pastor. At hindi lang si pastor po yun. Hindi lang si pastor. Kasi tatay ko naman siya, kaya siya pwede kong gamitin na example sa inyo. Pero bawat isa sa inyo nakaranas ng pagbabago ng Panginoon. Dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, nabago tayo ang buhay natin. Di ba? Wala tayong kahilig-hilig magbasa ng salita ng Diyos eh. Pero nung naligtas tayo, gusto natin magbasa ng salita ng Diyos. Wala tayong kahilig-hilig magsimba. Pero nung naligtas tayo, natuto tayong magsimba. Wala tayong kahilig-hilig makipag-fellowship sa kahit kanino. Hindi ka nga namamansin. Aloof mo sa tao. Pero nung binago ka ng Panginoon, gusto mo makipag-fellowship sa tao. Gusto mo makipag-usap sa tao. Gusto mo mag-share ng salita ng Diyos sa tao. Bakit? The Lord can change your life. Amen? Pag ikaw naka-power tap sa Panginoon. Pag ikaw nakakabit sa Panginoon. Meron po mga testimony sa Bible. It turned Saul into Paul. Tama po? Kilala niyo si Saul? Si Saul ay yung tao na pumapatay ng Kristiyano. Pero nung niligtas siya ng Panginoon, he became Paul. The greatest missionary ever. Amen? Di ba? He started a lot of churches. Why? Because the Lord changed his life. Tama po? He turned Peter, a fisherman, into a fisher of men. Tama po? Di ba po? Si Pedro ay isang mangingisda, walang pinag-aralan, pero nung binago ng Panginoon, 3,000 souls got saved by his preaching. Why? Because God changed his life. Di ba po? Si Onesimus, sino si Onesimus? Si Onesimus hindi po yung barong ni Brother Jomar yun. Okay? Si Onesimus po ay, siya po ay Kristiyano na nawin ni Apostle Paul. Siya ay untrustworthy. Hindi siya trustworthy na tao. Pero nung naligtas siya, ginawa siyang trustworthy ng Panginoon. He became a minister of the Word of God. Ayan si Onesimus.
Binago ng Panginoon. Testimony after testimony after testimony of lives change by the power of the Holy Spirit. Amen? So pag doon tayo nakatap sa power na yon, number 1, we can grow. Number 2, our lives are changed. Number 3, it is the power from which it gives us the ability to forgive. Amen? Yan yung power na kung saan magbibigay ng ability tayo sa'yo to forgive. Kung paano ka pinatawad ng Panginoon, the Holy Spirit will give you the power to forgive. Amen? Kahit anong nagawang kasalanan sa iyo ng kapwa mo, you will have the power to forgive. Kahit anong naging kasalanan mo sa kapwa mo, ang banal na Espiritu ang gagawa sa kanya to forgive you. It is the power from which gives us the ability to forgive. Yan ang kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu. Through the Holy Spirit's filling, David can forgive King Saul's traitorship. Through the power of the Holy Spirit, Joseph, no, anak ni Jacob, di ba po? Kapatid, 12 silang magkakapatid sa Bible. No? Through the power of the Holy Spirit, Joseph can forgive his brethren. Di ba po? Katulad nga ng example ko, kung ako, halimbawa yung ate ko, no? Gagawin ko, ibebenta ko yung ate ko. Oh, ito walang pakinabot to tao. Benta ko yung ate ko, kahit kanino. Palagay niya, anong gagawin ng ate ko sa akin? Baka isumpa ako ng ate ko. Baka awayin ako ng ate ko. Bakit? Binenta ko kapatid ko eh. Di ba? Alam niyo kung si Joseph, babasahin yung buhay ni Joseph. Una, anong ginawa ng kapatid niya sa kanya? Tinapon sa balon. So, subukan mo itapon yung kapatid mo sa balon. Kung ano gagawin sa'yo. Di ba? Tapos, wala na silang magawa. Hindi nila naman mapatay yung kapatid nila. Anong ginawa nila? Ibinenta para maging alipin. Alam niyo, at the end of the day, anong ginawa ni Joseph? Pinatawad niya lahat ng kapatid niya. Naging governor siya ng Egypt. Gumawa ang Panginoon sa kanya. Ginamit siya ng Panginoon para maging governor siya ng Egypt. At anong ginawa niya sa mga kapatid niya? Pinahunting niya, pinapatay niya lahat. Hindi. Anong ginawa niya? Kinuha niya yung mga kapatid niya. Inadapt niya yung mga kapatid niya, inilagay niya sa land of Goshen. Na kung saan doon sa Goshen na yon, masagana, walang famine, walang tagtuyot, may supply, pinatawad niya lahat ng mga kapatid niya. Sa pamamagitan niya lang ba yun? Hindi. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal Espiritu sa buhay niya. Nakapagpatawad siya. Di ba po? Ganon din sa bawat isa sa atin. Ang babigat yung ginawa na kasalanan ng kapatiran mo sa'yo. Na akala mo hindi mo kayang patawarin. Pero mag-power tap ka sa Panginoon. Panginoon, bigyan mo po ako ng Espiritu mapagpatawad. Di ba katulad doon sa doon sa fruit of the Spirit? No? Temperance, goodness. Di ba? Sabi po dyan, meekness, long-suffering, gentleness, temperance. Oh. Tama po? Peace. Bibigyan ka ng Panginoon ng peace. So makakapagpatawad ka. Tama po. Hindi mo kaya magpatawad, pero sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, you can forgive. And others can forgive you also. Amen? So that is the power. Una, ito na magpapalago sa atin. Pangalawa, magbabago ng buhay natin. Pangatlo, magbibigay sa atin ng kapangyarihang makapagpatawad. Amen? Number 2, how can it be tap? Nanay Margarita, di ba? Yan ang tanong. Paano ko makukuha yan? Di ba? Paano ko makukuha yan? Special offer. Meron kang makukuhang regalo. Anong gagawin mo? Tatanong mo, paano ko makukuha yan? Paano ko maa-avail yan? Di ba? May mga promo, di ba? Yung mga sale. Yung mga 50% off. O paano ko maa-avail yan? Bumili ka doon. Pumunta ka doon. Tama? Bibigyan ka ng instruction to avail that. Amen? Ngayon, paano tayo magkakaroon ng power tap sa Panginoon? Siyempre, number 1, basic. Basic lang po. Number 1, through the Word of God. Katulad doon sa binasa natin, desire
the sincere milk of the word. Amen? Desire the sincere milk of the word. Number 2, through prayer. Amen? Through prayer. Read the Bible, pray to God always. Amen? Pray without ceasing. Tama po? Amen? Come boldly to the throne of grace. Tingnan niyo po, Hebrews. Hebrews po, chapter 4. Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4, verse 16. Sabi po dito, ayun po, nakita po natin dito. Sabi, let us. Ano sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon sa atin, tayo na, sabi ni Apostle Paul, let us come boldly. Come boldly to the throne of grace. Amen? Let us come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy. Amen? Para mag-obtain tayo ng mercy and find grace in time of need. Diba? Paano natin makukuha yung power tap na yon? Paano natin makukuha yung kapangyarihan na mumula sa banal na Espiritu? Paano natin makukuha yung grace na yon? Paano natin makukuha yung mercy na yon? Come boldly to the throne of grace. Ibig sabihin, malaya kang lumapit sa akin. Malakas ang loob mong lumapit sa akin. Di ba? Kung anak ako ni Nanay Margarita, Nay, kailangan ko nito, bigyan mo naman ako nito. Ayan. Di nanay di ba? Tama? Anak So pwedeng lumapit. Matapang kang lalapit. Hindi mo kailangan kumuha ng padrino kung ikaw anak na. Hindi mo na kailangan noon. Di ba? Ang gagawin mo lang, lalapit ka na lang. Nandyan lalapitan mo na lang Di ba? Huwag na tayong one tamad, hahantayin pumatak sa'yo. Hindi na. No? Lumapit ka na, come boldly. Tama? So in the time of need, you would have mercy. You would have grace. Amen? Tama po? So, the Word of God can help us tap into the power of the Holy Spirit. Prayer can help us tap into the Holy Spirit. Ano pa? Isa magandang bagay. Acquainting with other Christian. Di ba po? Acquainting. Si Brother Jomar ay matibay na Kristiyano. Ako ay bagong Kristiyano. I want to be filled. I want to have the power of the Holy Spirit. I will acquaint myself with Brother Jomar. Tama po? Si Tatay Aquino, tumanda na sa pagiging Kristiyano. Matibay na Kristiyano. I want to grow. I want to be filled. I want to have the power of the Holy Spirit. Anong gagawin ko? Makikipag-fellowship ako kay Tatay Aquino. I want, Tatay Aquino, samahan niyo, sana ipag-pray niyo po ako. Tama po? Ipag-pray niyo po ako. Nanay Goding, ipag-pray niyo po ako. Acquainting with other believers. Hindi pwede tayong, anong tawag dyan? Loner. No? No man is an island. No man is an island. Hindi mo kayang mag-isa. Kailangan meron kang kasama. Kailangan may daramay sa iyo. At sino yun? Sino yun? Yung hindi Kristiyano, ang gusto mong dumamay sa iyo? Hindi. Ang gusto mong dumamay sa iyo, yung Kristiyano rin. Yung matibay sa pananampalataya. Di ba po? Para ikaw, tumibay din sa pananampalataya. Di ba po? Halimbawa, si Sir Manzano, si Brother Manzano, may sakit. Ako malakas. Lapit ako kay Brother Manzano. Mahawa ako sakit niya. Tama. Di ba? Pero ako malakas. Tapos, kailangan niya ng lakas sa akin. Pwede ako lumapit sa kanya. Di ba? No? I-cheer up ko siya. Ipanalangin ko siya para siya lumakas din. Tumibay din. Tama po? So, by the Word of God, by prayer, and by acquainting yourself with the brethren, you will be able to have the power tap of a Christian. Amen? The Hebrew men, po, dito po, may mga example po dito. The three Hebrew men, si Shadrach, si Meshach, at saka si Abednego. Bakit sila matibay sa kanilang pananampalataya? In spite of them being captives. Yan po si Shadrach, si Meshach, at si Abednego ay isa sa mga bihag na nandoon sila sa Babylon. Na sila persecuted, pero pinili silang magtrabaho sa gobyerno ng Babylon. Ano? At gusto ng naghari ng Babylon, si Nebuchadnezzar na lumuhod sila sa Diyos-Diyosan. Pero bakit sila matibay na Kristiyano? Bakit hindi sila lumuhod sa Diyos-Diyosan?
Kasi meron silang isang kaibigang matibay. Sino? Si Daniel. Tama? Si Daniel is a strong Christian. No? At sila ay nakipagkaibigan kay Daniel. Barkada silang apat. Kaya yung tatlo, tumibay din sa pananampalataya. At nakapanindigan sila sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi meron silang ka-acquaint na matibay na Kristiyano din eh. Di ba? Kung ikaw nanghihina ka bilang Kristiyano, tapos lalapit ka, makikipag-fellowship ka sa isa pang backslider na Kristiyano, eh asahan mo na, hindi ka makakabalik sa Panginoon. Asahan mo na, lalo kang babagsak. Asahan mo nang hindi ka titibay. Asahan mo nang lalo kang lalayo sa Panginoon. Bakit? Kasi ang nilapitan mo rin, kapareho mong nanghihina rin. Kaya ikaw, kung ikaw nanghihina, kailangan lalapit ka dun sa malakas. Para ikaw, lalakas din bilang Kristiyano. At matututo tayong manindigan. Di ba po? Timothy. Si Timothy, yung binabasa natin dito. 1 and 2 Timothy. O bakit siya naging matibay na preacher? Bakit siya naging matibay na younger pastor? Bakit? Kasi si Apostle Paul, nakadikit siya kay Apostle Paul. Lagi siyang nakadikit kay Apostle Paul. Di ba? Si Elisha, Prophet Elisha. Bakit si Prophet Elisha nagkaroon ng dobling spirito ni Elijah? Kasi hindi siya lumayo kay Elijah. Sabi ni Elijah sa kanya doon sa mga talata sa Bible, ang sabi ni Elijah, dito ka na, manatili ka na dito, may pupuntahan ako, magstay ka na dyan, at ako may lakad, may pupuntahan ako. Ano sabi ni Elisha? Ayoko, hindi, sama ako sa'yo. Sama ako sa'yo. Nakapunta sila doon sa isang bayan ulit. Ang sabi ni Elijah sa kanya, Elisha, magstay ka na dito, pupunta ako doon sa kabilang bayan. Hintayin mo na lang ako dyan. Hindi, sama ako. Sama siya. Sama siya na sama. Sama siya na sama. Sunod siya na sunod. Hanggang sa ano? Nung kinuha si Elijah. Ano sabi ni Elijah? Ano ba ang gusto mong gawin ko sa iyo bago ka umalis? Bigyan mo ako ng doubling portion ng iyong spirito. Nung kinuha si Elijah, ang sabi ni Elijah, pag ako nakita mong kinuha ng Panginoon, magkakaroon ka ng gusto mo. Hindi siya lumayo kay Elijah. Dumikit lang siya ng dumikit kay Elijah. Ano nangyari kay Elisha? Nagkaroon siya ng dobling portion. Naalala niyo si Pastor Trinidad, Joey Trinidad, yung ating pangalawang speaker po dito. No? Sinare niya sa atin si Prophet Elisha. Si Pastor Berba, last week. Si Pastor Berba na umaga. Kung naalala niyo, kung nakikinig kayo, nakikinig ba kayo ng linggo? Ang ginagawa niyo, nag-all around the world yung mga ulo niyo. Kung nakikinig kayo, naalala niyo yung sinabi kay Brother Elijah. Si Prophet Elisha, patay na. Tapos merong namatay na isang tao. Anong ginawa? Sa taranta ng mga tao, itinapon na lang yung bangkay. Napadikit sa buto ni Prophet Elisha. Ano nangyari doon sa patay? Nabuhay yung patay. Ano pinapakita doon? Si Elisha kahit patay na, may kapangyarihan pa sa buto niya. Bakit nagkaganon siya? Kasi hindi siya lumayo kay Elijah. At yung power tap na nakuha niya, doble pa doon sa kapangyarihan ni Elijah. Bakit? Acquainting. Tama? Dumidikit sa tamang didikitan. Tama po? So para tayo magkaroon ng power tap na mula sa Banal na Espiritu, magbasa tayo ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. At i-acquaint natin ang sarili natin sa mga kapatiran natin. Amen? Amen. Praise the Lord. Number 3, what is the result? Ano ngayon ang resulta? Pag tayo may power tap ng Panginoon. Number 1, we are firm and steadfast. Number 2, we experience the presence of God, His Son, and His Spirit. Number 3, we inspire to live and to serve God. We are inspired to live and to serve God. Number 1,
Number 1, we are firm and steadfast. Pag tayo ay naka-power top sa Panginoon, matibay ka. Hindi ka basta-basta matitinag ng kahit anong temptation. Kahit anong tukso, hindi ka matutukso. Kahit anong pagsubok, hindi ka matitinag. Kahit anong problema, magiging masaya ka pa rin. Bakit? Kasi meron kang power of the Holy Spirit. Sabi ng 1 Corinthians 15:58, tingnan po natin yon. 1 Corinthians 15:58, isa po sa mga paborito ko pong talata sa Bible. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as we know that our labor is not in vain in the Lord. Ang sabi ng Bible, be unmovable, be steadfast. Amen? Tingnan niyo po yung isa pang paborito ko pong talata sa Bible. 2 Corinthians 12 verse 9. Sabi po dito, ni Apostle Paul, my grace is sufficient for thee, sabi ng Panginoon. For my strength is made perfect in weakness. Sabi ng verse 10, yung pinakadulo po, for when I am weak, then I am strong. Why? Because the Lord's grace, o God's grace, is sufficient. Pag tayo may biyaya ng Panginoon, pag tayo may power na nagmumula sa Banal na Espiritu, we can be firm. We can be steadfast. Matatag. Pangmatagalan. Amen? Pangmatagalan. Hanggang sa dumating ang Panginoon. Tayo matibay na Kristiyano. Pangalawa, ano sabi? Nasa atin ang presensya ng Panginoong Diyos, ng Kanyang anak, ng Kanyang Espiritu. We are confident with their presence in us. We have courage to move and do great things for the Lord. We are comforted in times of sadness and grief. May comfort tayo, may peace tayo, meron tayong strength. Bakit? Nasa atin ang presensya ng Panginoon. And number 3, we are inspired to serve God more. Lagi tayong inspired. Why? We know we are in the Holy Spirit. Tama? Alam natin na meron tayong power ng Banal na Espiritu, kaya tayo inspired na maglingkod sa Panginoon. I want to serve God. I am happy serving the Lord. Diba sabi ng kanta, there is joy in serving Jesus. I am happy in the service of the King. Why? Why? Because you are powered up sa Banal na Espiritu. But if you do not have the power, lagi kang pagod. Lagi mo sasabihin, nakakapagod naman mag-soul winning, nakakapagod naman magbigay, nakakapagod naman magsimba, nakakapagod naman magbasa ng salita ng Diyos, nakakapagod naman mag-pray. Bakit ganon? Wala kang power tap from the Holy Spirit. But if you are in the Holy Spirit is working in you, my friend, you will always have the joy. You will always have the strength. You will have always the excitement na maglingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi alam mong mayroong banal na espiritu na nakatira sa buhay mo. At nararamdaman mo ang kapangyarihan niya sa buhay mo. Kaya bilang mga Kristiyano po tayo, isa lang ang dapat natin gawin. Ano? Power tap. Amen? Kumabit tayo sa banal na espiritu. Amen? Kumuha tayo ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Anong ginagawa natin sa araw-araw? Ano tayo sa araw-araw? Hindi tayo lahat full-time worker. Tama po. Hindi. Hindi tayo lahat lingkod ng Panginoon. Meron ditong housewife, plain housewife. Tama? Meron ditong estudyante. Meron. Meron ditong nagtatrabaho sa opisina. Meron nagtatrabaho dito sa gobyerno. Baka meron nagtatrabaho sa gobyerno. Oh. Meron. May iba-iba buhay natin eh. At iba-iba ang kailangan nating kapangyarihan mula sa Banal na Espiritu. Para tayo maging mabuting mga Kristiyano. Para tayo mabuhay na kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Kailangan natin ng power tap from the Holy Spirit. Ano sabi ni Apostle Paul? That our faith will not be based on man's wisdom, but through the power of God. Christian power tap. Ang Panginoon will never be low bat. Hindi.
He is never in a dead spot. No. No? He is never busy. Uulitin ko ulit. He is never too late. He is never too early. He is always available for us to tap in to His power. Amen? So let us tap in to the power of the Holy Spirit. Tayo po ito may lahat. Magkakaroon po tayo ng 5 minutes break and then mamaya po mag-umpisa na rin po tayo kaagad ng ating worship service. Meron po ba tayo natutunan? Amen? Amen. Huwag po natin kalimutan. Apply po natin sa buhay natin. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa aming Sunday School lesson ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, na bilang mga Kristiyano po kami. You have always made yourself available for us, Panginoon. And you have promised to us, Panginoon, that if we need you, you are there for us, Panginoon. You are faithful. Hindi po kayo nagbabago. You are the same yesterday, today, and forever. You will always be available for us, Panginoon. You are always faithful for us, Panginoon. Your grace is always sufficient for us, and we just have to tap in to your power. Lord, please teach us, Panginoon, teach us to be dependent on the power of the Holy Spirit in our lives. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga natitira pa sa araw na ito. Pagpalain niyo po aming worship service. Pagpalain niyo po aming fellowship sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga awitin po namin. Ang awiting maririnig po namin mamaya sa choir, sa special number. At higit sa lahat, dakilang Panginoon, ihanda niyo po kami, ang puso namin, ang isip po namin, para po sa mensaheng mahahayag sa aming kalagitnaan. Sa pamamagitan po, Panginoon, ang mensaherong gagamitin po ninyo. Bless niyo po kami, Panginoon, at muli, nais po namin kayo po ay maitaas sa aming kalagitnaan. Nais po namin kayo ay mapapurihan po namin. Nais po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pahintulutan niyo po kami, Panginoon. Linisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kasalanan. Upang kayo po, Banal na Espiritu, ay malaya po makakilos sa bawat isa po sa amin ngayong umagang ito. Pinupuri namin kayo, umaasa po kami sa inyo, nagpapasalamat at lahat ng bagay ito hinihiling namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron po tayong 5 minutes